Ito nga po pala yung mga kaganapan ko nung nagpalit kami ng bakod dito sa palibot ng kubo at isa na namang nakakalungkot na pangyayari. Bago namin inumpisahan ang pagpapalit ng bakod ay kumuha nga muna kami ng kawayan na magagamit namin pang poste para sa bakod na ilalagay namin. Dahil bago nga lang itong itak na nabili ko kaya ayan naalis nga yung hawakan niya. Kinakailangan din kasing mapalitan nga yun ng bago. Ito nga palang kinuha naming kawayan ay yan nga yung tinatawag na kiling. Kaya naman kahit maliliit pa lang yan ay talagang matibay at tatagal. Mabuti na lang din talaga dito sa probinsya ay marami nga lang kawayan na makukuha mong libre. Hindi katulad sa ibang lugar na binibili pa nga nila ito. Sinama ko nga pala itong si Ken na pamangkin ko para kahit papano ay may katulong nga ako at bibigyan na nga lang natin kahit papano. At para na nga din gumaan-gaan din yung trabaho ko. At para hindi na nga rin maging katulad nga nung dati na mag-isa ko lang nagbakod dyan yung mga kawayan nga na yan. Ako nakakapagod din magbakod. Lalo na nga yung pagbabaon ng poste yun talaga yung nakakapagod dahil kailangan mo pang maghukay. Habang kumukuha nga dyan si Ken ng kawayan na pang poste, ako naman ay inaayos ko nga itong mga pinagsangasangahan ng kawayan at iniipon ko nga para kapag naalis na nga yung mga dahon nito at natuyo, kukunin ko nga ito at gagawin kong pambalag sa mga tanim kong gulay. Sayang naman kasi ito kung hahayaan na nga lang namin dito, pwede pa nga yan pakinabangan. Bali, iniipon ko nga lang din lahat ng sanga ng kawayan sa tabing gilid para pag natuyo nga ito ay hindi na rin ako mahirapan kuhanin. Maganda rin kasi itong gawing gapangan nga ng mga tanim nating halaman katulad ng mga gulay na sitaw, ampalaya, kaya naman ay pipino o kahit ano pang nagapang na tanim natin na halaman. At ayan, pagtapos nga namin ni Ken magputol ng kawayan, pinagtulungan na rin namin buhatin papunta sa kubo. Medyo may kabigatan lang din ito dahil hilaw pa nga. Pero kayang-kaya naman buhatin basta yung sakto lang din at alam natin kakayanin. Marami nga nagsasabi ba't daw hindi na lang ako bumili nung nabibiling bakal na pang poste para itutusok na nga lang daw sa lupa. So ngayon po kasi palagi kong iniisip na kung saan at kung paano ako mas makakatipid. Total, marami naman pong kawayan dito sa lugar namin kaya ito na lang po muna. At bukod doon, alam nyo naman po na bantay lang tayo dito sa bukid at hindi natin ito sarili. At darating din yung araw na aalis din tayo dito kaya sa ngayon ay pangsamantala muna yung mga ginagamit ko dito. Katulad nga ng sabi ko dito, saka na natin ibubuhos lahat kapag sariling lupa at sariling bahay na natin. Ayan, mapapansin nyo dito na sira-sira na nga rin yung binakod kong kawayan dito sa palibot ng kubo. Bago nga namin umpisahan ang pagpapalit ng bakod, itinanggal ko nga muna itong lumang bakod para nga mas makagalaw kami ng mas maayos. I-adjust kasi namin ng konti ang bagong bakod na ilalagay namin. Para nga hindi na ganun kalawak ang maging bakuran natin dito sa palibot ng kubo. Kaya gusto kong hindi nga ganun kalawak ang bakuran para magkasya na rin yung binili kong pambakod dahil baka nga kulangin pag nilawakan namin. So ngayon kasi ay talagang tipid-tipid muna lahat ng ginagastos ko. Talagang pinag-iisipan ko kung saan ko gagastusin dahil hindi pa naman ganun kalaki ang kinikita ko sa vlog. Kaya nga sinisigurado ko na kahit ganun palang kaliit na halaga yung kinikita ko dito sa pagbablog ay sisiguraduhin ko rin na dapat may mapupuntahan yun. Pasensya na nga po pala sa lahat ng naghihingi ng tulong na hindi ko po naaabutan dahil alam nyo naman po na lahat ng pangangailangan ko dito sa kubo, sa pang-araw-araw ko dito ay sa pagbablog ko lang po kinukuha. Pasensya na nga po dun sa nag-message sa akin nung nakaraan na naghihingi nga siya ng pambayad ng kuryente nila, pambili ng gatas at pambili ng ulam. Pasensya na po sa ngayon kung hindi nga ako makapagbahagi sa inyo dahil ako man din po ngayon ay naputulan nga ako ng kuryente dito sa kubo, hindi po yan biro. At ako man din po ay nagsisimot-simot lang din ng mauulam dito sa bukid para lang makalibre at makatipid. Kung pang ulam-ulam lang naman po natin, siguro ay kaya naman na po natin yung gawan ng paraan at hindi na kailangan pang iasa sa iba. Isa nga po sa mga natandaan kong turo sa akin ay hindi naman nakadepende sa estado ng buhay natin ang pagtulong. Na mayaman o mahirap man tayo ay pwede tayong tumulong sa kapwa natin. Hindi naman po ako lumaking maramot at handa naman po akong tumulong kung talagang kinakailangan. Sabi ko nga kung ang hihingi ng tulong sa akin yung talagang hirap na sa buhay, tipong halos hindi na makalakad at hindi na rin makapagbuhat. Kung meron akong 2 kilong bigas dito at sabihin na natin na meron akong pera na hindi ganun kalaking halaga, pero meron naman na akong nakalaan na kakainin para sa mamaya or kinabukasan, bakit hindi ko ibibigay sa kanya yung 2 kilong bigas na yun at yung natitirang pera ko na kaunting halaga? Kung meron naman na akong kakainin, kahit maibigay ko yung tulong sa kanya. Sabi ko nga hindi naman masama tumulong, basta iisipin din natin yung sarili natin, yung para sa atin, kung meron bang matitira
matitira sa atin at kung paano yung kinabukasan natin. Kasi kaya tayo binibless hindi lang para makapag-share tayo kundi para makausad din tayo at meron tayong gamitin sa pang-araw-araw natin. Hindi naman yun sa pagdadamot kundi inaalagaan at pinahahalagahan lang natin yung mga biyaya na natatanggap natin. Ganito nga po pala yung ginagawa ko nung naikabit na namin yung hagwire para nga mas lumit yung butas niya at mas buminat din at mas humikit. Ayun, naging malaki nga yung pagkakaiba niya kasi kanina nung pagkakahabit nga namin ay medyo law-law pa nga yan pero ngayon ay hikit na. Ang mga oras nga na ito ay pananghalian na rin at sakto dumating na nga rin itong nabili kong balut sa online. Bali ito nga yung uulamin namin para sa pananghalian. Nasubukan nyo na rin po ba yun yung ulamin yung balut sa kanin? Ako ginagawa ko talaga yun dahil nagustuhan ko nga na iulam yung balut sa kanin. Masarap din. At ayan, nag-video nga pala ako dyan dahil ginagawan ko nga ng affiliate video para kahit papano ay meron din akong pandagdag sa ipon. Bali sa isang box nga po pala nito ay meron na siyang laman na 10 perasong balot at ang sarap nga nito. Merong spicy at meron ding hindi. Depende sa inyo kung anong gusto nyo. Itong ang kinuha ko ay spicy flavor dahil mahilig nga ako sa maanghang. Ang sarap nga nito nung natikman ko, nagustuhan ko talaga. At saktong-sakto nga lang din yung pagkabalot nito. Maraming ang sabaw kaya ang sarap higupin at hindi rin ganun kalaki yung sisiw niya sa loob. Pag nga po pala gusto nyo bumili ng mura at ganito kasarap na balot, ilalagay ko nga lang po sa comment. Eto, tapos na nga kami kumain. Ito na pala yung natapos namin bago kami kumain ng pananghalian. Tapos na nga rin itong sa harapan ng kubo. Ayan, siguradong hindi na nga makakapasok dyan kahit maliliit na kambing dahil meron na nga rin bakod na mas maayos at sa wakas makakapagtanim na rin ako ulit ng mga gulay. Bago kami nagumpisa ulit sa pagkakabit ng bakod, ayan, inayos ko nga muna itong ginagamit kong tripod dahil nasira nga. Tinatalian ko nga muna ng tamsi. Sabi nga nung dalawang nag-comment, ba't daw hindi na lang ako bumili ng bago? Sabi ko naman, pwede pa nga itong ayusin at sayang naman kung bibili na ako agad ng panibago kung pwede pa naman ito. Konting sira nga lang naman kaya maaayos ko pa ito. Hindi naman kailangan laging bago ang gamit natin o kailangan ayos na ayos. Alam niyo naman tayo mga Pilipino, madiskarte, matipid at maparaan. Minsan nga kahit tinapo na pupulutin pa natin basta alam nating magagamit pa. At ito ay nilipat ko na nga rin yung mga hollow blocks dito dahil i-adjust nga rin namin yung bako dito sa kabilang gilid. At ayan, nag-hukay na nga rin ako dito ng pagtataniman nga ng poste. Ito nga yung medyo nakakapagod nga na ginagawa kapag nga nagbabako. Ewan ko ba ba't nakakapagod nga pag-hukay ng lupa. Kailangan din kasi talaga malalim nga yung pagbabaunan ng poste para nga hindi magalaw. At dito nga pinutol ko na rin sa bandang dulo at lalagyan ko na nga rin ng cardel. Ito nga yung magsisilbing gate niya na pangsamantala din. At ito naman yung pangalawang hardware na ilalagay namin dito sa kabilang side naman. Bali 3 roll nga pala ng hardware ang binili ko at nasa 900 plus nga lang ang isa nito. Bali nalagyan na nga namin yung dalawang side kaya meron pang isang roll na ilalagay naman namin sa mga susunod na araw. Ito namang mga kawayan na to, ito yung dating bakod na binaklas ko. Sayang nga ito kaya pinag-iipon ko nga para meron akong gamiting panggatong.
Nung kinahapon na naman, nagtimpla lang ako ng malamig na juice at nagpabili lang ako ng 2 biskwit kay Ken at yan na nga yung magiging merienda namin. Pagtapos ko nga magmerienda, ayan, pinagpuputol ko na rin yung mga kawayan dito para mailagay ko na rin dito sa lagayan ng gatong. Nagsuot na nga rin ako ng gloves para hindi nga ako masugat sa kawayan dahil medyo matalim nga rin yung mga kawayan. At nagwalis-walis na nga rin ako dito sa paligid para mabawas-bawasan nga yung kalat dito. Maya-maya nga biglang umulan ng malakas kaya ayan, inabot nga ako ng ulan pero tuloy pa nga rin sa pagputol nitong mga kawayan dahil mababasa nga ito pag hinayaan ko lang dito sa labas. Kinabukasan nga nun, ito pala yung video na hindi ko na isama dun sa vlog namin nung birthday ko. Kinaumagahan nga nung birthday ko, ito nga yung bumungad sa akin paggising ko. Nakita ko nga si Kali na wala nang ang buhay. Kaya nga itong si Moon at si Paula ay hindi nga rin sila mapakali. Siguro nag-aalala nga rin sila at nalulungkot dahil nga sa nangyari kay Kali. Dahil wala na nga siyang buhay kaya kailangan ibaon ko na nga rin siya sa lupa pero nilagay ko nga muna siya sa box. At ito, dito ko na nga lang rin siya ibabaon malapit sa kubo. Nakakalungkot nga rin yung nangyari kay Kali. Ganun pala kapag may alaga ka, nakakalungkot din at masakit rin sa pakiramdam. Sobrang nangihinayang nga ako kay Kali dahil napakaganda nga ng kulay noon. 4 nga na pinaghalo-halo, may black, may gray, white at orange. At eto, ibabaon ko na nga siya sa lupa at alam nyo ba, nung ibabaon ko na nga siya sa lupa ay biglang lumapit nga itong si Paula na kapatid niya. Siguro nga ay ramdam niya rin yung lungkot na nawalan nga siya ng kapatid. Dito ko na nga po tatapusin ang video ko na to. Pasensya na po kayo kung napahaba na naman. Ito po kasi ang hinihingi ni Facebook sa akin na kailangan ko nang gumawa rin ng mahahabang video. Maraming salamat po sa lahat ng tumapos manood at sa lahat po ng nag-share ng video ko na to. Ingat po kayo lagi at laban lang para sa pangarap.